Eto, mainit na balita. Francis Lopez nagpakitang gilas sa Japan B-League matapos ang stellar performance nito sa dalawang sunod na game. Tanong ng fans, bakit nga ba hindi pa rin siya kinoconsider sa gilas sa ipinapakita niyang potensyal para sa ating national team? Samantala, sino-sino nga ba ang mga posibleng pumalit sa mga injured players ng gilas kung sakaling hindi sila makapaglaro sa February window? Tara, pag-usapan natin ngayong araw. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Sa mga gusto pala manood ng laban ng gilas sa FIBA World Cup qualifiers nang walang delay at free for life, magbibigay po kami ng free live streaming link. All you have to do is i-like lang po ang aming Facebook at YouTube channel para mabigyan po kayo ng unlimited access sa mga sports games sa buong mundo. Hindi na natin maikakaila na lumalakas na ang ating kababayang si Francis Lopez o Lebron Lopez para sa ibang fans matapos nito magpakita ng solid performance sa dalawang sunod na game sa Japan B-League. Sa unang game nga ni Lopez, nagambag ito ng 12 points at 4 na rebounds sa kanilang panalo para patunayan na sulit ang pagkuha sa kanya ng kanyang team. Kitang-kita na rin komportable na nga itong si Lopez, getting quality minutes, doing some crazy stuffs sa kanilang mga laban. Sa second game naman, umiscore naman siya ng 10 points, 9 rebounds at 2 assists para tulungan ang kanyang team na makuha ang ikalawang panalo. Kaya naman sa dalawang game na yan ni Lopez, marami ang napapatanong. Bakit nga ba wala siyang imbitasyon mula sa Gilas national team hanggang sa ngayon? Hindi na rin naman kasi bago si Lopez sa national team matapos siyang mapasama sa SEA Games lineup ni Coach Chot last 2022, kung saan nagpakita na siya ng potential para maging future Gilas player sa hinaharap. Kasama din si Francis Lopez sa Gilas developmental team ni Coach Tab Baldwin na ayon kay Coach Tab ay isa sa mga players na pwedeng maging future ng Gilas national team basta magkaroon lang siya ng sapat na training. Sa kasalukuyan nga ay wala pang balita kung bakit nga ba wala pang imbitasyon tayong naririnig mula sa SBP o kahit kay Coach Tim Cone sa possible addition ni Lopez sa Gilas. Pero who knows, baka isang araw mabalitaan na lang natin na isa si Lopez sa mga tatawagin ni CTC lalo na ngayong may injury ang ibang Gilas players. Samantala, kasalukuyang may 17 players ang Gilas Pilipinas na lalaban sa February window ng FIBA. Nabawasan nga ng isa dahil sa pagre-retiro ni Japeth Aguilar last year, kaya naman down to 17 players ang pwedeng pagpilian ni Coach Tim sa ngayon. Sa 17-man pool, 5 players ang reserba ni Coach Tim. Nandyan sina Angelo Kwame, Troy Rosario, Juan Gomez Deliano, Jamie Malonzo at Calvin Oftana. Last year nga ay ipinasok si RJ Abarrientos at QMB para palitan sina Calvin Oftana dahil sa injury at nakat naman si Malonzo sa final 12. Kung hindi makakabalik agad si Newsam, posibleng si Juan Gomez Deliano ang pumalit sa kanya. Sa pwesto naman ni Japeth, it's either Malonzo o kaya naman si Troy ang pwedeng maging sub para kay Japeth. Hopefully nga ay makabalik agad si Carl Tamayo since para sa akin ay mas fit siya alongside KQ sa stretch 4 ng Gilas kumpara sa ibang players. Pero wala pa naman kasiguraduhan to mga idol, no? Since mahigit isang buwan pa naman ang magiging laban nila at may ilang weeks pa to recover sina Newsam, Carl Tamayo at lalong-lalo na si Kai Soto na sabik nang makita ng fans na lumaban sa New Zealand at Australia. Kahit ako mismo ay na-excite sana na makitang makalaban ni Kai ang mga Boomers at Tall Blacks. Pero dahil sa injury ulit niya, ay medyo malabo pa yata nating makitang kumpleto ang Gilas sa FIBA. Ang tanong na lang ay kung magkakaroon nga ba ng adjustment si Coach Tim with or without his key players. Siya nga pala mga idol, sa mga naghahanap ng legit na Gilas jerseys at iba pang paraphernalia ng Gilas, pwede mong i-click yung product link sa gilid ng aking mga video at makikita mo na sa kanan ang lahat ng legit stores na nagbebenta ng mga high quality merch ng Gilas. Maraming salamat mga idol.